Lumipas ang mga taon, ngunit ang tapat na aso ay patuloy na naghintay para sa kanyang amo. Isang aso na naghintay ng 9 na taon sa istasyon ng tren ng Shibuya. Bagamat nawala na ang kaibigan niyang minamahal, ang kwento ng kanilang pagkakaibigan ay patuloy na nabubuhay, hindi lamang sa kanyang puso, kundi sa puso ng milyon-milyong tao. Ngayong araw, samahan niyo akong pakinggan ang kwento ng tapat na aso, isang kwento ng pagmamahal, katapatan, at isang pagninilay tungkol sa kung paano ang isang hayop ay maaaring magturo sa atin ng mga aral na mas malalim kaysa sa ating inaasahan. Ang kwento ni Hachiko, isang aso na hindi kailanman iniwan ng kanyang amo, ay patuloy na nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagkakaibigan ay walang katapusan at walang hangganan. Magpatuloy tayo sa pag-alala sa kanya at sa di mabilang na mga puso na nahanap ang inspirasyon sa kanyang matatag na pagkakaibigan. Noong araw na iyon, sa isang tahimik na nayon sa malalayong bundok ng Japan, may isang matandang lalaki na ang pangalan ay Propesor Takashi. Isa siyang guro sa unibersidad at nakatira mag-isa sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, kung saan amoy ang mga damo at sariwang hangin tuwing umaga. Ang kanyang bahay ay nasa pagitan ng mga bundok na berde at malago na napapalibutan ng kalikasan na tahimik at payak. Si Takashi ay palaging may buhay na tahimik at hindi mahilig sa ingay, para bang sanay na siya sa kalungkutan. Tuwing umaga, pagdapo ng unang sikat ng araw, nagigising siya ng maaga at naghahanda para sa isang araw ng trabaho sa unibersidad. Dahil sa kanyang ugali na mahilig sa katahimikan at seryoso sa trabaho, kadalasan ay naglalakad si Takashi mula sa kanyang bahay patungo sa istasyon ng tren upang magtungo sa paaralan. Bawat umaga, dumadaan siya sa mga makikitid na kalsada na tahimik, kung saan tanging ang tunog ng kanyang mga hakbang at ang malumanay na ihip ng hangin sa mga sanga ng puno ang maririnig. Hindi kailanman nagmamadali si Takashi. Palaging binibigyan niya ng oras ang kanyang sarili upang malasahan ang sariwang hangin ng umaga, at paminsan-minsan ay tumitigil siya upang masdan ang mga ligaw na bulaklak sa gilid ng kalsada upang damhin ang katahimikan ng bawat sandali. Bagamat sanay na siya sa mag-isa, hindi maiwasan ni Takashi na makaramdam ng kakulangan sa kanyang puso. Isa siyang tao na may sensitibong kaluluwa at paminsan-minsan ang mga tahimik na gabi ay nagpaparamdam sa kanya ng pag-iisa. Sa bawat gabi, ang simpleng bahay na gawa sa kahoy ay tila nagiging mas malamig, kahit na ang hangin sa labas ay palaging sariwa at komportable. Isang araw, habang naglalakad si Takashi sa pamilyar na landas patungo sa istasyon ng tren, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Sa harap niya, isang matandang lalaki ang nakatayo sa kalsada, hawak ang isang maliit na kahon. Nakita siya ng matandang lalaki at ngumiti sa kadahan-dahang lumapit kay Takashi. Si Takashi, na palaging handang tumulong sa iba, tumigil at nagtanong, "Magandang araw po. Ano po ang nangyayari?" Ang matandang lalaki ay ngumiti at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kalungkutan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon sa kanyang mga kamay at doon ay isang kuting na may puting balahibo at mga mata na kasing itim ng gabi. Ito ang isang kuting na aking inalagaan mula sa isang nanay na aso. Ngunit ako'y matanda na at hindi ko na kayang alagaan pa siya. Paliwanag ng matanda. Tumingin si Takashi sa kahon at ang mga mata ng kuting ay nakatingin din sa kanya, puno ng kuryosidad at inosente. Bagamat wala siyang balak na mag-alaga ng hayop, mayroong isang bagay sa mga mata ng kuting na nagpapakilos ng kanyang puso. Isang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam na nais niyang protektahan at alagaan ang maliit na nilalang na ito. Pwede mo ba siyang alagaan? Kailangan niya ng isang tahanan. Nagpatuloy ang matandang lalaki na may malumanay na tinig. Tumingin si Takashi sa kuting, maliit at kaakit-akit, at muling tumingin sa matandang lalaki at ang kanyang puso ay napuno ng kahinaan. Alam niyang baka hindi siya magkaroon ng sapat na oras o kalagayan upang alagaan ang isang hayop, ngunit hindi niya kayang tanggihan ang kahilingan. Isang bahagi ng kanya ang nagsasabing,
Ang pag-aalaga sa kuting na ito ay maaaring tama, kaya't nagpa siya si Takashi na alagaan ang kuting at dalhin ito sa kanyang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Binigyan niya ito ng pangalang Hachiko, isang pangalang may malalim na kahulugan sa kulturang Hapon na may pag-asa na ang kuting na ito ay magiging tapat at maaasahang kaibigan. Mabilis na naging bahagi ng buhay ni Takashi si Hachiko. Tuwing umaga, habang naghahanda si Takashi para magtrabaho, si Hachiko ay masayang tumatakbo sa paligid ng kanyang mga paa. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang nagsasabing, "Tara na, Master." Hindi maiwasan ni Takashi na ngumiti tuwing tinitingnan ang kasiyahan at kasiglahan ni Hachiko. Bagamat abala siya sa kanyang trabaho, sa pagkakaroon ni Hachiko sa kanyang buhay, naging mas makulay ito kaysa dati. Tuwing umaga, naglalakad si Takashi patungo sa istasyon ng tren tulad ng dati, at sa unang pagkakataon, nagpasya siyang isama si Hachiko. Sinusundan siya ng kuting sa bawat hakbang. Ang maikli nitong mga paa ay malakas at matatag, hindi tumitigil sa pagtakbo sa paligid ni Takashi na puno ng saya. Hindi mapigilan ni Takashi ang ngumiti habang tinitingnan ang kasiglahan ni Hachiko. Nararamdaman ang kasiyahan at buhay na dinudulot nito sa kanyang buhay. Pagdating nila sa istasyon, napansin ni Takashi na hindi lahat ng tao ay tumatanggap ng kuting sa pampublikong lugar. May ilang mga tao na tumingin kay Hachiko nang hindi kanais-nais, ngunit hindi ito ininda ni Takashi. Para sa kanya, si Hachiko ay isang magaling na kasama at alam niyang hindi niya kailangang alalahanin ang mga tingin ng iba. Ang kuting, bagamat maliit at inosente, ay mabilis na natututo. Napansin ni Hachiko na araw-araw ang kanyang amo ay sumasakay sa isang tren at babalik sa hapon. Ang araw-araw na ito ay naging isang ugali at hindi kailanman nakalimutan ni Hachiko na maghintay kay Takashi sa tuwing aalis at babalik. Kapag sumasakay si Takashi sa tren, si Hachiko ay nauupo sa tabi ng riles, tinitingnan siya hanggang sa mawala ang tren mula sa kanyang paningin. Araw-araw, nag-aantay si Hachiko ng walang palya, at sa ganitong paraan, ang koneksyon sa pagitan ni Takashi at Hachiko ay lalalim pa. Bagamat si Takashi ay isang taong mahilig sa katahimikan, ang presensya ni Hachiko ay nagbigay ng higit na kahulugan sa kanyang buhay. Hindi nila kailangan ng maraming salita, sapat na ang kanilang presensya sa isa't isa. Tuwing gabi, magkasama silang nakaupo sa bintana, tinatanaw ang mga malalayong ilaw at tinatanaw ang malumanay na hangin na dumadaan. Ang pakiramdam ng katahimikan at kapayapaan na ito ay nagpatibay kay Takashi sa pag-alam na ang pagkakaibigan nila ni Hachiko ay isang napakahalagang biyaya na ibinigay sa kanya ng buhay. Araw-araw, sabay nilang binuo ang isang ugali, isang koneksyon na hindi kailangang ipahayag ng mga salita. Nagsimula ang kanilang pagkakaibigan mula sa mga simpleng sandali, ngunit puno ng kahulugan. At alam ni Takashi, ano man ang mangyari sa buhay, si Hachiko ay laging naroroon sa kanyang tabi, isang tapat na kaibigan na hindi kailanman iiwan siya. Tuwing umaga, tulad ng isang hindi maaaring alisin na ugali, nagigising si Takashi mula sa pagsikat ng araw nang ang mga unang sinag ng araw ay dumaan sa maliit na bintana ng kanyang kahoy na bahay. Iniunat niya ang katawan, nararamdaman ang malamig na hangin na pumapasok mula sa labas. Isang maliwanag na umaga, kung saan ang hangin ay amoy ng mga damo at kalikasan. Ngumiti si Takashi ng kaunti, tiningnan ang isang sulok ng kwarto, kung saan nakatulog si Hachiko na nakabaluktot, ang maliit na aso na may puting balahibo na parang niyebe, at ang mga maiikli nitong paa ay patuloy na umiikot sa kanyang mga panaginip. Maingat na bumangon si Takashi mula sa kama. Ayaw niyang guluhin ang pagtulog ni Hachiko. Agad niyang inihanda ang kanyang sarili para sa isang bagong araw. Nagbihis ng simpleng damit at pumasok sa kusina upang magtimpla ng tsaa. Nang magring ang alarm clock, bumalik si Takashi sa kwarto. Nakita niyang nagising na si Hachiko. Nakatingin sa kanya ang mga mata nitong itim at mabilis na tumayo at ikinabit ang buntot na puno ng kasiyahan. Ngumiti si Takashi at tumango, parang sanay na sa ganitong kaligayahan.
Gising ka na, Hachiko. Pumunta tayo sa istasyon ng tren. Biglang naging masigla si Hachiko. Tumakbo ito papunta kay Takashi. Tinapik ng mga paa nito ang kanyang mga paa. Parang nagsasabing oras na para umalis. Tiningnan ni Takashi ang bintana. Ang araw ay sumikat na. Ang mga sinag nito ay sumisinag sa mga puno. Ang tanda ng isang mahabang araw na naghihintay. Hindi na naramdaman ni Takashi ang kalungkutan dahil andyan si Hachiko. Binuksan niya ang pinto at tulad ng dati, sumunod si Hachiko sa bawat hakbang niya. Alam ni Takashi na ngayong araw, tulad ng iba pang mga araw, ay isang pamilyar na paglalakbay patungong istasyon ng tren. Ang daan mula sa bahay ni Takashi patungong istasyon ng tren ay hindi mahaba, mga ilang kilometro lang, ngunit hindi ito kailanman nakakasawa. Tuwing umaga, dumadaan si Takashi sa malawak na mga bukirin kung saan ang mga malamig na hangin ay dumadaan sa bawat talahib. Ang mga wildflowers ay nagkalat sa tabing daan at ang mga ibon ay nagsisimulang magliparan sa kalangitan. Hindi nagmamadali si Takashi, naglalakad ng dahan-dahan at hayaan ang kanyang isipan na maglakbay sa katahimikan ng paligid. Sumusunod si Hachiko. Ang mga tenga nito ay paminsang nagtitirik upang makinig sa mga tunog at ang mga mata nito ay hindi iniiwas kay Takashi kahit isang saglit. Nang malapit na sila sa istasyon ng tren, naramdaman ni Takashi na parang nagbago ang paligid. Ang tunog ng mga tren mula sa malayo, ang mga nagmamadaling hakbang ng mga pasahero, lahat ay lumilikha ng isang masiglang tanawin. Tumingin si Takashi kay Hachiko. Ang maliit na aso ay nakatingin din sa kanya ng may tiwala. Tumango si Takashi, para bang sinasabing walang dapat ipag-alala. Dumating na tayo, Hachiko. Tumakbo si Hachiko papunta kay Takashi, umupo at nakatingin sa mga riles ng tren, kung saan ang mga tren ay nagsisimula ng magdatingan. Ang lahat ng bagay sa sandaling iyon ay naging tahimik, walang nagsasalita. Ang tanging tunog ay ang malalim na hininga ni Hachiko na naririnig sa hangin. Umupo si Takashi sa tabi ni Hachiko. Naramdaman ang kapayapaan na matagal nang inaasam. Ngumiti siya at dahan-dahang hinaplos ang ulo ni Hachiko. Ngunit kahit gaano katagal silang umupo, hindi gumagalaw si Hachiko. Nang dumating ang tren, tumayo si Takashi. Inihanda ang sarili para sa kanyang araw ng trabaho. Tumayo din si Hachiko, sumunod sa bawat hakbang ni Takashi. Dito, naramdaman ni Takashi ang malalim na koneksyon sa kanyang alaga. Ngunit hindi niya ito lubos na nauunawaan hanggang sa isang pangyayari. Habang papalapit si Takashi sa tren, tiningnan siya ni Hachiko ng may matinding determinasyon. Hindi napigilan ni Takashi ang magtaka sa tapang ng aso. Tumayo ito ng mag-isa. Hindi iniiwas ang mga mata kay Takashi kahit saglit. Bumalik si Takashi, handang tawagin siya pabalik, ngunit hindi gumagalaw si Hachiko. Tumigil siya, tiningnan ang mga mata ng aso, at naramdaman ang isang damdamin na hindi kayang ipaliwanag. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Takashi na may isang ugnayan sa pagitan nila ni Hachiko. Parang ang aso ay isang bahagi ng kanyang buhay na hindi kayang ipaliwanag. Bumalik ka na lang sa bahay, Hachiko. Malumanay na sinabi ni Takashi, ngunit ang mga mata ng aso ay puno ng paninindigan. Hindi na nagsalita pa si Takashi. Pinili niyang hayaang sumama si Hachiko sa kanya sa tren, kahit na dati ay gusto niyang manatili ito sa bahay. Ngunit sa sandaling iyon, naisip ni Takashi na ang koneksyon nila ay hindi isang simpleng ugali, kundi isang bagay na mas malalim. Habang gumagalaw ang tren, nakita ni Takashi si Hachiko na nakatayo doon, patuloy na nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nagsasabing, "Maghihintay ako sa iyong pagbabalik." Naramdaman ni Takashi ang isang mabigat na pakiramdam habang sumasakay siya sa tren. Ang tren ay nagsimulang gumalaw at sa sandaling iyon, isang pakiramdam ng kalungkutan ang dumapo sa isipan ni Takashi. Parang tumigil ang kanyang puso sa isang sandali nang lingunin niya si Hachiko sa huling pagkakataon, at ang maliit na aso ay nakatayo pa rin. Ang mga mata nito ay patuloy na sumusunod sa kanya
hanggang sa mawala ang tren sa puting usok. Hindi mapigilan ni Takashi ang mga tanong sa kanyang isipan. Ano kaya ang gagawin ni Hachiko kung hindi siya babalik? Maiintindihan ba ng aso na babalik siya pagkatapos ng isang araw ng trabaho? Kinabukasan, muling pumasok si Takashi sa kanyang karaniwang routine, ngunit mayroong kakaibang pakiramdam. Si Hachiko, hindi na lamang isang kuting na inalagaan ni Takashi, kundi isang kaibigang hindi matitinag sa buhay ni Takashi. Tuwing umaga, habang naghahanda si Takashi na lumabas, palaging nakatayo si Hachiko sa harap ng pinto. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang nagsasabing, "Tara na, Master." Nararamdaman ni Takashi ang pagbabago sa kanilang relasyon. Para sa kanya, si Hachiko ay hindi lamang isang aso, kundi ang pinakamatalik niyang kaibigan, isang bahagi ng kanyang buhay na hindi niya inaasahan. Bawat hakbang na kanilang tinatahak sa labas, hindi na nararamdaman ni Takashi ang kalungkutan. Laging nandyan si Hachiko, handang samahan siya sa bawat lakad. Isang umaga, habang magkasama silang naglalakad, ang malamig na hangin ay nagbabalita na malapit na ang taglamig. Ang mga dahon na kulay ginto ay lumilipad kasama ng malumanay na hangin, bumubuo ng isang napakagandang tanawin. Si Hachiko ay masaya, tumatakbo, at ang maliliit na paa nito ay nag-iiwan ng mga bakas sa basa at madulas na lupa. Si Takashi ay ngumingiti, hindi maiwasang maramdaman ang kasiyahan habang pinapanood ang kaligayahan ni Hachiko. Siguro, magiging maganda ang araw na ito, bulong ni Takashi habang tinitingnan ang asul na kalangitan. Ngunit kahit na maganda ang panahon, may nararamdaman pa rin si Takashi na kaunting alalahanin kasama si Hachiko araw-araw sa istasyon ng tren. Ngunit maghihintay ba ito sa kanya ng buong araw? Nagsimula nang mapansin ni Takashi na hindi lang ang mga umaga o hapon ang hinihintay ni Hachiko, kundi ang buong araw, mula umaga hanggang gabi, hanggang sa bumalik siya. Pagdating nila sa istasyon ng tren, ang lahat ay mukhang katulad ng bawat araw. Ang mga pasahero ay nagmamadali, ang mga tren ay dumadaan ng mabilis, at si Takashi ay sumasakay sa tren patungong trabaho. Ngunit sa araw na ito, may isang maliit na pagbabago. Bumaling si Takashi at tumingin kay Hachiko, para bang nais niyang alalahanin ang itsura ng aso na tahimik na nakaupo at tinitingnan siya ng may buong tiwala. Ganoon pa rin si Hachiko araw-araw, ngunit sa araw na ito, naramdaman ni Takashi na ang kanilang koneksyon ay naging mas matibay kaysa dati. "Ipapaalam ko sa iyo pagbalik ko, Hachiko," wika ni Takashi ng may malumanay na tinig. Alam niyang hindi maiintindihan ni Hachiko ang kanyang mga salita, ngunit ang nararamdaman niyang nais ibahagi sa kanya ay hindi kayang itanggi. Ang tren ay umalis, at hindi matigil si Takashi sa pag-iisip tungkol kay Hachiko. Alam niyang tulad ng mga araw na lumipas, si Hachiko ay maghihintay sa istasyon ng tren hanggang sa mawala ang tren mula sa kanyang paningin. At si Hachiko ay maghihintay, hindi bibitaw, hindi nakakalimot. Pagbalik ni Takashi sa hapon, agad na nakita ni Hachiko si Takashi mula sa malayo. Tumakbo ito at masayang ipinagdiwang ang pagdating ng kanyang amo. Ang mga mata nito ay kumikislap ng kaligayahan. Hindi mapigilan ni Takashi ang init ng pakiramdam sa kanyang puso habang pinapanood ang kaligayahan ni Hachiko. Hindi lang ito ang pag-welcome ng isang aso, kundi ang isang tapat na paghihintay, ang hindi matitinag na katapatan ng isang kaibigan. Araw-araw, ang pagkakaibigan nila Takashi at Hachiko ay lalalim. Bawat umaga, habang naghahanda si Takashi na magtungo sa istasyon ng tren, si Hachiko ay palaging kaagapay, isang kaibigang mapagkakatiwalaan. Alam ni Takashi na si Hachiko ay laging naroroon, nag-aantay sa kanya araw-araw. Kaya naman, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, araw-araw, patuloy na nagpapalakas sa kanilang koneksyon at nagbabahagi ng mga maliliit ngunit makapangyarihang sandali. Kahit na ang abalang buhay ay patuloy na umaabot sa kanilang oras, si Takashi at Hachiko ay palaging magkasama, tulad ng dalawang tunay na magkaibigan. Bawat umaga, magkasama silang lumalakad sa pamilyar na landas patungong istasyon ng tren, kung saan si Hachiko
ay maghihintay sa tahimik na kanto. Para kay Takashi, ito ang pinakamagandang bahagi ng araw, ang sandali na hindi siya nakakaramdam ng kalungkutan, hindi nakakaramdam ng pagiging naiiwan sa gitna ng magulong mundo at buhay. Kasama si Hachiko, hindi lang nakaramdam si Takashi ng pagkakaroon ng kaibigan, kundi natutunan niyang yakapin ang isang uri ng pagkakaibigan na puno ng paggalang at katapatan, isang pagkakaibigan na hindi niya inaasahan, ngunit natagpuan niya sa mga simpleng sandali sa buhay. Mula sa mga sandaling ito, natutunan ni Takashi na sa buhay, minsan, hindi natin kailangan ng sobra, kundi ng isang tapat na kaibigan, isang kaibigan na tulad ni Hachiko. Ang kanilang pagkakaibigan ay isang buhay na halimbawa ng di nakikitang koneksyon sa pagitan ng dalawang nilalang, tao man o aso, na pareho nilang nararamdaman ang pagmamahal at katapatan ng hindi kailangan ng mga salita. Araw-araw, si Takashi at si Hachiko ay namumuhay sa isang katahimikan na mahirap ilarawan. Bawat umaga, gumigising sila ng maaga at sabay na nagsisimula ng bagong araw. Hindi na nararamdaman ni Takashi ang kalungkutan dahil laging nandyan si Hachiko, ang pinakamatapat na kaibigan na maaari niyang magkaroon. Ang relasyon nila ay hindi lamang ng isang amo at aso, kundi isang malalim na koneksyon, isang pagkakaibigan na hindi kayang sirain ng panahon. Bawat umaga, inihahanda ni Takashi ang kanyang sarili para sa trabaho, at si Hachiko, kahit sanay na sa lahat, ay laging nagpapakita ng kasabikan. Ang maliit na aso, na ngayon ay mas malaki na, ay nakatayo sa tabi ng pinto. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang nag-aabang tuwing magsusuot si Takashi ng jacket at maghahanda ng umalis. Si Hachiko ay tumatakbo patungo sa kanya, umiikot sa paligid niya at tinitingnan siya ng may pagmamahal at pagnanasa. Ngumiti si Takashi at tiningnan ang aso ng may init ng puso. "Handa ka na bang umalis, Hachiko?" tanong niya. Kahit na alam niyang hindi magsasalita ang aso, ngunit ang mga mata nito ay sapat na upang ipakita ang sagot. Nang magsimula silang lumabas ng bahay, ang hangin sa labas ay malamig pa rin. Nararamdaman ni Takashi ang lamig ng paparating na taglamig, ngunit si Hachiko ay walang pakialam. Ang aso ay patuloy na tumatakbo at naglalaro. Ang mga tenga nito ay nakatirik, parang gusto nitong marinig ang lahat ng tunog ng mundo sa paligid. Sinusundan ni Takashi, at ang kanyang puso ay nararamdaman ang magaan na pakiramdam. Bagamat ang mga paa ni Hachiko ay hindi kasing bilis ng sa tao, ang aso ay may enerhiya na parang walang katapusan. Hindi maiwasan ni Takashi na humanga sa tiyaga at kasiglahan ni Hachiko bawat araw. Ang daan mula sa kanilang bahay patungong istasyon ng tren ay naging pamilyar na. Hindi na ito nakakabighani. Bawat pagdaan nila sa mga malawak na bukirin, hindi na nararamdaman ni Takashi ang kalungkutan. Si Hachiko ay parang isang bahagi ng buhay ni Takashi, at alam niyang ang aso ay palaging magiging isang matapat na kasama sa bawat paglalakbay. Magkasama nilang dinaanan ang mga maliliit na kalye kung saan may mga magagandang bahay, maliliit na coffee shop at mga berdeng hardin. Bawat umaga, nararamdaman ni Takashi na ang buhay, bagamat simple at tahimik, ay napakahalaga kapag may Hachiko sa kanyang tabi. Pagdating nila sa istasyon ng tren, ang atmosfera ay nagbago ng buo. Mula sa tahimik na daan, ang istasyon ng tren ay naging isang masalimuot na lugar, puno ng mga taong nagmamadali. Ang mga tren na dumadaan ng malakas, na may mga saksi ng mga kwento ng buhay. Pumunta si Takashi sa paborito niyang lugar, kung saan nakikita niya ang mga kaibigan, kasamahan sa trabaho, at mga kapitbahay. Ngunit ang pinaka-espesyal na bagay para kay Takashi ay si Hachiko. Bawat araw, kahit gaano pa siya kaabala, ang aso ay palaging ang tanging kaibigan na maaari niyang lubos na pagkatiwalaan. Ang aso ay umupo sa isang sulok ng istasyon ng tren. Ang mga mata nito ay hindi iniiwas kay Takashi kahit saglit. Bawat pag-akyat ni Takashi sa tren, tumatayo si Hachiko, sumusunod kay Takashi
hanggang sa isang parte, pagkatapos ay bumabalik upang umupo at maghintay. Hindi maiwasan ni Takashi na maramdaman ang pasensya at katapatan ni Hachiko, isang bagay na hindi madaling maunawaan ng ibang tao. Para kay Takashi, ang mga sandaling ito ay hindi matutumbasan, ngunit may isang pagbabago na napansin ni Takashi sa mga huling araw. Bawat pagdating ng tren at paghahanda ni Takashi na sumakay, hindi na si Hachiko ay nakatayo lang, kundi tumatakbo papunta sa kanya. Parang gustong magsabi, "Huwag kang umalis, huwag mo akong iwan dito mag-isa." Hindi alam ni Takashi kung ano ang gagawin kapag nakita niyang ganoon si Hachiko, pero alam niyang ang mga mata ng aso ay puno ng pagkabahala at pagmamahal na ibinubuhos nito sa kanya. Hindi kayang ipaliwanag ni Takashi ang nararamdaman niya, ngunit sa isang bahagi ng kanyang puso, alam niyang sa kabila ng lahat ng kabisihan ng buhay, si Hachiko ay palaging magiging isang bahagi ng kanyang paglalakbay. Ngayon, tulad ng iba pang mga araw, si Takashi ay naghahanda na upang sumakay ng tren. Ngunit bago siya umalis, huminto siya saglit at tiningnan si Hachiko. Ang aso ay nakaupo pa rin doon. Ang mga mata nito ay hindi bumabaling mula kay Takashi. Ngumiti si Takashi at sinabing, "Sabihin mo sa akin kapag umuwi na ako, Hachiko." Ngayong pagkakataon, wala nang sagot mula kay Hachiko, kundi isang katahimikan. Ngunit alam ni Takashi, palaging maghihintay sa kanya si Hachiko, hindi kailanman malilimutan. Habang umuusad ang tren, hindi maiwasan ni Takashi na maramdaman ang isang kalungkutan sa kanyang puso. Tumingin siya sa bintana, nakita niya si Hachiko na nakatayo pa rin tinitingnan siya. Bagamat sanay na siya sa eksenang ito, may ibang pakiramdam si Takashi ngayon. Nararamdaman niya ang isang malabong kalungkutan, hindi niya alam kung paano ipaliwanag. Alam lang niyang si Hachiko ay palaging maghihintay sa kanya kahit gaano pa katagal. Ang araw na ito ay lumabas ng huli. Ang mga banayad na sinag ng araw ay dumaan sa mga siwang ng mga dahon na nagbigay ng mahina at malabong liwanag sa silid ni Takashi. Ang buong bahay ay nalubog sa katahimikan. Tanging ang mahinang hininga ni Hachiko na umaabot mula sa sulok ng silid ang maririnig. Si Takashi ay nagising na. Ngunit sa araw na ito, may isang bagay na kakaiba. Pakiramdam niya ay may isang kakulangan na bumabalot sa kanya. Isang pakiramdam na hindi niya kayang ipaliwanag. Bawat umaga, masaya si Hachiko na tumatakbo patungo kay Takashi, handang samahan siya sa kanyang paglalakad patungong istasyon ng tren. Ngunit sa araw na ito, nang magsimulang maghanda si Takashi na umalis, hindi dumaing si Hachiko patungo sa kanya tulad ng nakasanayan. Sa halip, nakahiga si Hachiko sa kanyang lugar. Ang mga mata nito ay kumikislap, ngunit walang mga palatandaan ng kasabikan. Hindi maiwasan ni Takashi ang maramdaman ang isang malungkot na pakiramdam. Tumingin siya kay Hachiko at dahan-dahang tinawag, "Hachiko, tara na." Ngunit tanging ang bahagyang pagtaas ng ulo ni Hachiko ang kanyang nakita bago muling humiga at hindi nagpakita ng kaligayahan gaya ng dati. Nararamdaman ni Takashi na may kakaibang nangyayari, ngunit inisip niyang baka pagod lang si Hachiko ngayon. Ang pakiramdam na ito ay patuloy na bumabalot sa kanyang puso, ngunit hindi na siya nagsalita. Nagdesisyon siyang magpatuloy at magtrabaho mag-isa tulad ng dati. Habang lumalabas si Takashi, ang kalangitan sa labas ay malabo at ang hangin ay mas malamig kaysa karaniwan. Pakiramdam niya na may mali, ngunit hindi niya kayang ipaliwanag. Naglakad siya patungo sa istasyon ng tren tulad ng bawat araw, ngunit si Hachiko ay hindi sumunod sa kanya. Ang bawat hakbang na ginawa ni Takashi ay tila banyaga at hindi na naramdaman ang kasamahan ni Hachiko sa kanyang tabi. Isang bahagi ng kanya ang nagsimulang maramdaman ang kalungkutan. Ang tunog ng tren at ang mga nagmamadaling pasahero ay patuloy na naririnig, ngunit ang lahat ng iyon ay naging malabo at hindi na napawi ang pakiramdam ng pag-iisa na nararamdaman ni Takashi. Sumakay si Takashi sa tren at umupo sa paborito niyang pwesto.
Bagamat walang kaibahan sa kanyang pagbiyahe ngayong araw, ang kanyang puso ay napakabigat at hindi niya kayang iwasan ang pakiramdam ng pagkawala ni Hachiko. Hindi maiwasan ni Takashi ang mag-isip tungkol kay Hachiko. Bakit hindi sumunod si Hachiko ngayong araw? Sigurado siya na may nangyaring hindi tama. Kahit na hindi siya gustong mag-alala, ang pakiramdam ng kaba ay patuloy na lumalaki sa kanyang puso. Hindi siya makapag-concentrate sa kanyang trabaho at ang tanging nais niya ay ang bumalik sa bahay upang malaman kung ano ang nangyari. Pagdating ng hapon, hindi na kayang maghintay pa ni Takashi. Agad siyang umalis mula sa paaralan at tumakbo patungo sa istasyon ng tren. Habang naglalakad, ang kaba sa kanyang puso ay patuloy na lumalalim. Pagdating niya sa istasyon, wala siyang nakita ni anino ni Hachiko na nakaupo at naghihintay sa kanya tulad ng dati. Ang kanyang kaba ay naging mas matindi. Tumayo si Takashi sa istasyon ng tren. Ang mga mata niya ay naghahanap ng pamilyar na anyo ni Hachiko. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siya ni isang bakas ni Hachiko. Hindi mapigilan ni Takashi ang mag-isip, nasaan si Hachiko? Hindi pwedeng hindi siya magpaalam sa akin. Ang oras ay tila dumadaan ng mabigat at hindi alam ni Takashi kung ano ang dapat gawin. Tinutok ng kanyang mga mata ang bawat dumadaan na tao, umaasang may makakita kay Hachiko at makakapagbigay ng kahit anong impormasyon. Sa huli, nang magdilim na, nagdesisyon si Takashi na umuwi. Ang bawat hakbang niya ay tila mabigat at ang kanyang puso ay puno ng kaba. Bagamat nagsikap siyang manatiling kalmado, ang pakiramdam ng pagkawala ni Hachiko ay hindi mawala. Ang bawat sulok ng bahay ay tila naging mas tahimik kaysa sa karaniwan. Hindi kayang magpigil si Takashi sa katahimikan na ito at hindi siya makapaghintay na malaman kung nasaan si Hachiko at kung may nangyaring masama sa kanya. Sa kinabukasan, muling dumaan si Takashi sa parehong daan patungong istasyon ng tren. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kapayapaan na dati niyang nararamdaman. Ang bawat hakbang niya ay tila mas malungkot at ang katahimikan ng mga kalsada ay mas nagpatindi sa nararamdamang pagkawala ni Hachiko. Patuloy ang buhay ni Takashi, ngunit may isang bagay na hindi magbabago at iyon ay ang kaba at ang kakulangan sa kanyang puso tuwing naiisip niya si Hachiko. Si Hachiko na hindi kailanman iniwan si Takashi ay hindi sumunod sa kanya ngayong araw. Nararamdaman ni Takashi ang isang puwang sa kanyang puso, isang puwang na tanging si Hachiko lamang ang makakayang punan. Araw-araw, lalong ramdam ni Takashi ang kakulangan ni Hachiko. Kapag siya'y umaalis ng bahay, wala na ang pamilyar na hitsura ng maliit na aso na sumusunod sa kanya at ang puso ni Takashi ay tila mabigat. Hindi tulad ng mga nakaraang araw kung saan si Hachiko ay laging kasama niya sa bawat paglalakbay patungong istasyon ng tren. Ngayon, kahit na dumadaan siya sa pamilyar na daan, ramdam pa rin niya ang pagkawala ng isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Sa umagang iyon, muling lumabas si Takashi mag-isa, walang sigla at kasiyahan ng pagkakaroon ni Hachiko. Ang kanyang kahoy na bahay ay nanatiling kasing init at maginhawa tulad ng dati. Ngunit sa puso ni Takashi, tila may isang bagay na nawawala. Bagamat pinipilit niyang huwag isipin ito, ang mga alalahanin tungkol kay Hachiko ay patuloy na sumasagi sa kanyang isipan sa bawat sandali. Nagsimula nang maramdaman ni Takashi na may mali. Pagdating niya sa istasyon ng tren, muling naghahanap si Takashi ng mga mata ni Hachiko. Ngunit tulad ng mga nakaraang araw, hindi pa rin ito dumating. Ang imahe ni Hachiko na nakaupo at naghihintay sa isang sulok ng istasyon ay naging isang pamilyar na bahagi ng buhay ni Takashi. Ngayon, ang kakulangan ng aso ay nagpaparamdam sa lahat ng bagay na parang hindi pamilyar. Tahimik na tumayo si Takashi sa tabi ng mga riles, pinagmamasdan ng mga tao na dumadaan ngunit hindi makita si Hachiko. Hindi niya alam ang gagawin, puno ng kalituhan at alalahanin. Ang mga tren ay patuloy na dumadaan, ngunit hindi makapag-focus si Takashi sa kahit ano. Pakiramdam niya ay walang laman. Tuwing makakakita siya ng ibang aso, naiisip niya si Hachiko at mga alaala ng mga sandali ng paghihintay ng aso sa kanya sa loob ng maraming taon. Araw-araw,
Patuloy na pumupunta si Takashi sa istasyon ng tren ngunit hindi pa rin makita si Hachiko. Ang mga tao sa istasyon ay nagsimulang magtanong at mag-alala tungkol sa aso na pamilyar sa lahat. Ang mga simpleng tanong tulad ng, "Nasaan na ang aso mo?" o "Hindi ba pupunta si Hachiko ngayon?" ay nagpapalalim pa ng alalahanin ni Takashi. Wala siyang magawa kundi ngumiti at sabihing nagpapahinga si Hachiko, ngunit sa loob, hindi mawawala ang kaba. Isang hapon, nang halos mawalan na ng pag-asa si Takashi, na muling makita si Hachiko, isang kakaibang bagay ang nangyari. Habang nagtatangka siyang sumakay ng tren, isang matandang babae ang huminto at tinitigan siya, ang mga mata nitong puno ng pangunawa. "Ikaw ba yung kaibigan ng aso na laging naghihintay dito sa istasyon?" tanong ng babae. Ang mga mata nito ay may kabuntot na simpatya. Nagulat si Takashi at tumango. "Oo, iyon si Hachiko. Hindi siya dumating ngayon, tulad ng mga nakaraang araw." Malungkot na huminga ang babae at ngumiti. "Sigurado akong napakatapat ng aso na iyon, hindi ba? Kahit hindi na siya makikita, sigurado akong naghihintay pa rin siya sa iyo kahit saan." Ang mga salitang iyon ng babae ay nagpahinto kay Takashi at naramdaman niyang may init na pumasok sa kanyang puso. Bagamat hindi sinabi ng babae ng tahasan, napansin ni Takashi na marahil ay laging naroroon si Hachiko sa kanyang alaala at puso. Laging naghihintay si Hachiko kahit hindi na siya naroroon sa istasyon. Ngunit ang pagmamahal at katapatan ng aso ay nanatili sa puso ni Takashi. Dahan-dahan, naiintindihan ni Takashi na ang pagkakaibigan nila ni Hachiko ay hindi kailanman magtatapos. Kahit na hindi na niya nakikita ang aso araw-araw, ang pagmamahal at alaala nila ay nakaukit na sa kanyang isipan. Hindi na niya nararamdaman ang pagkakawalay tulad ng dati. Kahit hindi na naghihintay si Hachiko sa istasyon, ang aso ay palaging naroroon sa kanyang puso. Isang tapat na kaibigan. Sa mga sumunod na araw, patuloy na dumaan si Takashi sa istasyon ng tren para magtrabaho, ngunit hindi na siya nakakaramdam ng kalungkutan o pag-iisa. Kahit walang Hachiko sa kanyang tabi, laging nariyan sa kanyang puso ang imahe ng tapat na aso, palaging naghihintay at palaging nagmamahal. Isang umaga, nang dumating si Takashi sa istasyon ng tren, nagulat siya nang makita ang isang grupo ng mga estudyante na nakatayo sa harap ng estatwa ni Hachiko, ang lugar kung saan ang aso ay matagal nang naghihintay. Ang mga bata ay nakatingin sa estatwa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga. Isa sa kanila ang tumingin kay Takashi at nagtanong, "Ikaw ba yung kaibigan ng aso na ito? Talaga palang napakatapat at mabait niya." Ngumiti si Takashi. Ang mga mata niya ay bahagyang namumugto. "Oo, si Hachiko ang pinakamatapat na kaibigan na mayroon ako." Simula noon, naintindihan ni Takashi na kahit na hindi na nakaupo si Hachiko sa istasyon ng tren, ang aso ay patuloy na nabubuhay sa puso ng lahat. Ang kwento ng katapatan nito ay naging bahagi na ng kasaysayan, isang paalala ng halaga ng pagkakaibigan at pagsusumikap. At para kay Takashi, ito ay isang katotohanan na hindi matitinag ng anumang bagay. Ang buong lungsod ay tila patuloy na umiikot sa mabilis na takbo ng buhay. Ngunit para kay Takashi, may isang bagay na nagbago magpakailanman. Bawat araw na pagpunta sa trabaho, hindi na niya nararamdaman ang siksikan sa karamihan ng tao at hindi na niya nararamdaman ang kalungkutan tuwing nakaupo siya sa tren. Tuwing dumadaan siya sa istasyon ng tren, kung saan si Hachiko ay matiyagang naghihintay sa kanya sa loob ng maraming taon, ang kanyang puso ay napapalakas ng isang pakiramdam na sabay na lungkot at init. Naaalala ni Takashi ang mga araw nang si Hachiko ay palaging nakaupo sa ilalim ng puno, ang mga mata nitong tapat na tinitingnan siya na may walang kondisyong loyalty. Kahit na lumipas ang maraming taon, ang mga alaala ng kanyang aso ay hindi kailanman naglaho sa kanyang isipan. Tuwing makikita siya ng ibang aso na nakaupo sa istasyon ng tren, hindi maiwasan ni Takashi na madurog ang puso, para bang si Hachiko ay naroroon pa rin. Naghihintay na muling magbalik si Takashi. Ang kwento ni Hachiko ay hindi lang kilala sa istasyon ng tren ng Shibuya,
kundi kumalat na rin sa buong Japan at sa buong mundo. Alam ng buong lungsod ang tungkol sa tapat na asong ito, at bawat tao ay may kani-kaniyang kwento tungkol kay Hachiko. Mula sa mga nagtatrabaho sa istasyon ng tren hanggang sa mga nagdaraan, lahat sila ay nakasaksi ng hindi matitinag na pagsusumikap at tapat na pagmamahal ni Hachiko. Ang aso ay hindi lamang isang kaibigan, kundi naging simbolo ng pag-ibig at sakripisyo. Isang araw, habang si Takashi ay naghihintay ng tren, isang grupo ng mga estudyante ang nagtipon sa paligid ng estatwa ni Hachiko. Ang mga mata nila ay puno ng kuryosidad at paghanga habang tinitingnan nila ang estatwang tanso kung saan nakaupo si Hachiko. Ang mga mata nito ay nakatingin sa malayo patungong riles ng tren. Si Takashi ay nakatayo malapit sa kanila, pinapanood ang mga tao, at sa kanyang puso ay sumik ang isang damdaming mahirap ilarawan. Kahit na wala na si Hachiko sa istasyon, ang imahe ng kanyang aso ay patuloy na buhay sa puso ng lahat. Isang estudyante, isang batang babae, ang tumingin sa estatwa at pagkatapos ay lumingon kay Takashi. Ngumiti siya at nagsabi, "Sigurado akong sobrang saya ninyo na magkaroon ng isang tapat na kaibigan tulad niyan, hindi ba?" Hindi agad sumagot si Takashi. Tumango lang siya. Ang mga mata niya ay nakatingin sa estatwa at saka nagsalita ng mabigat ang boses. "Tama, si Hachiko ang pinakamatapat na kaibigan na aking naging kaibigan. Tinuruan ako ni Hachiko tungkol sa katapatan, tungkol sa pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Kahit na matagal na, palagi ko pa ring nararamdaman na si Hachiko ay naririyan sa puso ko at sa puso ng lahat." Tiningnan ng batang babae si Takashi nang may paghanga at pagkatapos ay bumalik sa pagtingin sa estatwa, parang sinusubukan niyang maunawaan ang mga saloobin ni Takashi. Ang buong grupo ng mga estudyante ay nanatiling tahimik, walang nagsalita, tanging ang tunog ng tren mula sa malayo ang naririnig, parang isang paalala ng pagmamahal, paghihintay, at katapatan. Naramdaman ni Takashi na ang bigat sa kanyang puso ay unti-unting nabawasan. Kahit na hindi na naghihintay si Hachiko sa istasyon ng tren araw-araw, ang kwento ng kanyang aso ay patuloy na nabubuhay sa kanyang puso at sa alaala ng lahat ng nakakaalam ng kwento. Naiintindihan ni Takashi na kahit na dumaan ang mga taon, hindi mawawala ang pagkakaibigan nila ni Hachiko. Isa itong bahagi ng kanyang buhay na hindi maaaring alisin. Isang linggo ang lumipas at muling bumisita si Takashi sa estatwa ni Hachiko tulad ng dati. Bawat pagkakataon na tumayo siya sa harap ng estatwa, nararamdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Sa ilalim ng puno kung saan nakatayo ang estatwa, umupo siya sa isang bangko at isinara ang mga mata. Iniisip na si Hachiko ay kasama pa rin niya na naghihintay na bumalik siya mula sa bawat paglalakbay. Naalala niya ang mga sandali noong magkasama silang naglalakad sa landas patungo sa istasyon ng tren, ang mga araw na magkasama silang nagtaguyod ng mga alaala. Para kay Takashi, si Hachiko ay hindi lamang isang aso, kundi ang pinakamatalik na kaibigan. Ang buhay na patunay ng isang pagkakaibigan na hindi kailanman mawawala. Kahit na nagdaan ang mga taon, kahit na nagbago ang lahat, ngunit sa puso ni Takashi, ang imahe ni Hachiko ay palaging maningning at walang hanggan. Tumayo si Takashi, tinitingnan ang estatwa ni Hachiko sa huling pagkakataon at nagsimula ng maglakad. Ngunit sa araw na ito, sa kanyang puso, wala ng bigat. Nararamdaman niyang may kapayapaan at kasiyahan dahil alam niyang si Hachiko ay palaging naroroon, hindi lamang sa estatwa, kundi sa bawat sandali ng kanyang buhay. At isang araw, kapag wala na si Takashi, patuloy na ikukwento ang kwento ni Hachiko bilang isang aral tungkol sa katapatan, pag-ibig, at ang hindi pag-give up na pagnanasa. Ang kwentong iyon ay mabubuhay magpakailanman, magiging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon, tulad ng imahe ng isang aso na laging naghihintay at nagmamahal ng walang hinihinging kapalit. Dumating ang taglamig at ang Tokyo ay tila nababalot ng isang manipis na puting nyebe. Ang malamig na hangin ay dumaan sa mga kalsada, bit-bit ang matalim na lamig, ngunit para kay Takashi, kahit gaano kalamig ang panahon, ang kanyang puso ay palaging mainit dahil sa mga alaala ni Hachiko.
Maraming taon na ang lumipas mula nang hindi na muling nakita si Hachiko sa istasyon ng tren araw-araw. Ngunit sa puso ni Takashi, ang aso ay palaging naroroon. Ang bahay ni Takashi ngayon ay tila tahimik na. Hindi na tumatakbo si Hachiko upang salubungin siya kapag siya'y umuuwi. Hindi na ito umuupo at naghihintay sa istasyon ng tren tuwing umaga, ngunit ang lahat ng alaala ng aso ay patuloy na nabubuhay sa kanyang puso. Tuwing naaalala si Hachiko, nararamdaman ni Takashi ang aliw mula sa pagkakaibigan na kanilang pinagsaluhan. Ngunit may isang katotohanan na hindi kayang takasan ni Takashi. Ang panahon ay lumipas na at si Hachiko ay hindi na kasing lakas ng dati. Ang aso ay tumanda na, ang mga hakbang nito ay hindi na kasing bilis. Ang mga mata nito ay hindi na kumikislap tulad ng dati. Hindi kayang harapin ito ni Takashi, ngunit alam niyang hindi na magtatagal ang oras ni Hachiko. Isang umaga, habang naghahanda si Takashi upang lumabas, nakita niyang nakahiga si Hachiko sa isang sulok ng bahay. Ang mga mata nito ay unti-unting lumabo. Agad na tumakbo si Takashi papunta sa aso. Nag-aalalang hinaplos ang balahibo nito. Ang maliit na aso ngayon ay mahina na, hindi na kasing lakas ng dati. Ramdam ni Takashi ang malupit na pagbabago sa katawan ni Hachiko at sa kanyang puso, isang malalim na lungkot ang bumangon. Huwag kang mag-alala, Hachiko. Hindi kita iiwan. Lahat ay magiging maayos, bulong ni Takashi. Ngunit kahit anong sabihin niya, hindi niya maiwasang mag-alala para sa kanyang matapat na kaibigan. Hindi pumasok si Takashi sa istasyon ng tren ng araw na iyon at hindi rin siya pumasok sa kanyang trabaho sa paaralan tulad ng dati. Sa halip, ginugol niya ang buong araw kasama si Hachiko. Umupo sa tabi ng aso, hinaplos ito at nakipag-usap. Bawat tingin ni Takashi sa mga mata ni Hachiko, nararamdaman niyang may isang masakit na sakit. Parang ang oras ay dumadaan ng walang kabuluhan. Si Hachiko ay nakahiga ng tahimik, humihinga ng mahina, ngunit ang mga mata nito ay hindi kailanman iniwas kay Takashi. Kilala pa rin ng aso ang kanyang amo, nakikilala ang matagal na nitong kasama na naghihintay sa kanya ng maraming taon. Hindi alam ni Takashi kung ilang beses na niyang tinanong kung alam ni Hachiko na hindi siya iiwan kahit na magbago man ang mundo. Salamat, Hachiko. Salamat sa pagiging tapat na naghintay sa akin kahit na ilang taon na ang lumipas, sabi ni Takashi. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Ang mga salitang iyon ay parang isang pamamaalam, ngunit hindi kayang iparating ang lalim ng pasasalamat sa puso niya. Sa gabi, nagdesisyon si Takashi na bigyan si Hachiko ng isang huling pagbisita sa istasyon ng tren. Kahit na ang kalusugan ng aso ay naging mahina, nais pa rin ni Takashi na dalhin ito sa lugar kung saan sila nagbahagi ng maraming alaala. Ang pagbisitang ito ay hindi lamang isang ordinaryong pagpunta, kundi isang pasasalamat, ang huling pagpapahayag ng pasasalamat na nais iparating ni Takashi sa kanyang matapat na kaibigan. Si Hachiko ay nakaupo sa sasakyan. Ang mga mata nitong malabo ay nakatingin sa bintana. Ang mga tanawin sa labas ay dumaan ng mabagal, ngunit ramdam ni Takashi ang kapayapaan sa sandaling ito. Kahit na ang panahon ay dumaan, kahit na magbago man ang buhay, si Hachiko ay laging bahagi niya, isang bahagi ng buhay ni Takashi. Pagdating nila sa istasyon ng tren, tinulungan ni Takashi si Hachiko na bumaba mula sa sasakyan. Kahit hindi na kasing bilis ng dati ang aso, sa puso ni Takashi, ito pa rin ang kaibigan na pinakamahalaga sa kanya. Naglakad silang magkasama patungo sa estatwa ni Hachiko, kung saan ang aso ay matagal nang naghintay sa kanya araw-araw. Sa mga taon na lumipas, maingat na umupo si Takashi sa tabi ng estatwa. Si Hachiko ay nakahiga sa kanyang tabi. Walang ingay, walang ibang tao sa paligid, tanging ang dalawang magkaibigan na tahimik na magkasama. Tinatangkilik ang huling sandali nila. Salamat, Hachiko, bulong ni Takashi. Tinuruan mo ako tungkol sa pagmamahal, katapatan, at ang pinakamahalaga na huwag sumuko. Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi kita malilimutan. Ang estatwa ni Hachiko na nakatayo sa gitna ng istasyon ng tren
ay naging simbolo ng katapatan at walang kondisyon na pagmamahal. At para kay Takashi, si Hachiko ay palaging magiging isang bahagi ng buhay na hindi maaaring paghiwalayin. Ang araw na iyon ay kumikinang sa pamamagitan ng bintana ng kahoy na bahay ni Takashi. Ngunit ang atmosfera sa loob ng bahay ay kakaibang malungkot. Bagamat sumapit na ang tagsibol at nagsimula ng mamulaklak ang mga bulaklak ng cherry blossoms, ang pakiramdam ni Takashi ay tila nababalutan ng ulap na itim. Ang kanyang minamahal na aso, si Hachiko, ay wala ng gaanong oras. Napansin ni Takashi na dumating na ang oras na ng paalam sa tapat na kaibigang kanyang minahal sa loob ng maraming taon. Hindi na kasing lakas at malusog si Hachiko tulad ng dati. Bagamat sinikap ni Takashi na gawing komportable ang kanyang aso, hindi na matitinag ang mga sakit sa katawan ni Hachiko. Kitang-kita sa mga mata ng aso ang sakit, ngunit patuloy pa rin itong nagtatangkang hindi magdulot ng alalahanin kay Takashi. Naisip ni Takashi na baka si Hachiko ay mananatili sa kanyang tabi magpakailanman. Ngunit ngayon, kinailangan niyang tanggapin ang katotohanan na darating ang araw na kailangang magpaalam. Ginugol ni Takashi ang bawat sandali sa pag-aalaga at pag-aasikaso kay Hachiko. Tuwing tinitingnan niya ang mga mata ng asong puno ng pagod, parang ang oras ay tumigil. Ang bawat sandali nilang magkasama, bagamat maikli, ay naging napakahalaga. Hindi nagsalita si Takashi. Tanging ang kanyang mga kamay ang gumagabay sa maputing balahibo ni Hachiko. Wala mang salita, ngunit sa kanyang puso, lahat ng nais sabihin ay naiparating sa pamamagitan ng mga aksyon. Isang umaga, nang magising si Takashi, napansin niyang may kakaiba. Ang buong bahay ay tahimik tulad ng dati, ngunit walang tunog ng maliliit na mga paa na tumatakbo sa paligid. Hindi dumating si Hachiko upang salubungin siya tulad ng nakasanayan. Agad na nagtungo si Takashi sa silid ni Hachiko, at sa sandaling iyon, ang puso niya ay tila tumigil. Nakita niyang nakahiga si Hachiko sa sahig. Ang mga mata ay kumikislap, ngunit hindi na ang nakasanayang liwanag ng kagalakan at pag-ibig. Pumanaw na si Hachiko, tahimik na parang alam niyang si Takashi ay laging naroroon kahit hindi na siya nabubuhay. Lumuhod si Takashi sa tabi ng kanyang aso. Ang mga kamay ay nanginginig habang niyayakap si Hachiko sa huling pagkakataon. Hindi na kumilos ang aso, ngunit ramdam pa rin ni Takashi ang init ng katawan ni Hachiko. Para bang naroroon pa rin ito, naghihintay, nagmamahal. Hindi kayang pigilan ni Takashi ang pagluha. Ang sakit ng pagkawala ay mahirap ipaliwanag, ngunit alam ni Takashi na bagamat wala na si Hachiko, ang pagkakaibigan nila ay hindi magwawakas. Sa puso ni Takashi, si Hachiko ay mananatiling tapat na kaibigan, isang bahagi ng kanyang buhay na hindi kailanman mawawala. Hinalikan ni Takashi ang noo ni Hachiko at bulong, "Salamat Hachiko, salamat sa lahat." Mula noong araw na iyon, hindi na pumunta si Takashi sa istasyon ng tren. Ang mga biyahe ng tren ay hindi na kasing halaga tulad ng dati. Tuwing makikita niya ang ibang aso, ang puso niya ay muli na namang nabibigatan. Higit sa lahat, miss na ni Takashi si Hachiko. Hindi lamang ito isang kaibigan, kundi isang bahagi ng buhay niya. Ang kaibigang tapat at maaasahan na walang makakapantay. Bagamat pumanaw na si Hachiko, hindi natapos ang kwento ng kanilang pagkakaibigan. Nagpasya si Takashi na itaguyod ang mga alaala ni Hachiko at ibahagi ang kanilang kwento sa buong mundo. Ang kwento ng isang tapat na aso ay naging simbolo ng pag-ibig at sakripisyo na walang hinihinging kapalit. Ilang araw matapos iyon, isang malamig na umaga, nang dumaan si Takashi sa istasyon ng tren, nakita niya ang isang estatwa ng tanso na itinayo sa mismong lugar kung saan dati ay laging nakaupo si Hachiko. Ang estatwa ay kumakatawan kay Hachiko na nakaupo ng tahimik. Ang mga mata nito ay nakatingin sa malayo, patungong riles ng tren, naghihintay sa kanyang mahal na amo. Ang mga tao sa paligid ay tumigil at pinagmamasdan ang estatwa. Nararamdaman nila ang tapat na pagmamahal na ibinigay ni Hachiko kay Takashi. Tumayo si Takashi sa tabi ng estatwa.
Hindi mabitiwan ang kanyang mga mata mula sa larawan ni Hachiko. Isang mahinhing ngiti ang sumik sa kanyang mukha, bagamat ang puso niya ay puno pa rin ng lungkot. Ngunit alam ni Takashi na kahit wala na si Hachiko, ang pagkakaibigan nila ay patuloy na mabubuhay sa kanyang puso at sa puso ng lahat ng nakakaalam ng kanilang kwento. Hindi kailanman malilimutan ang kwento ni Hachiko. Ang tapat na asong iyon ay mananatiling simbolo ng walang katapusang pag-ibig at katapatan, isang pagkakaibigan na walang hanggan. Lumipas ang mga taon, ngunit walang makakalimot kay Hachiko ang tapat na aso na naghintay ng 9 na taon sa istasyon ng tren ng Shibuya. Bagamat nawala na si Takashi sa kanyang matapat na kaibigan, ang kwento ni Hachiko ay patuloy na nabubuhay, hindi lamang sa kanyang puso, kundi pati na rin sa puso ng milyon-milyong tao. Araf-araf, ang estatwa ni Hachiko ay patuloy na nakatayo ng matatag sa istasyon ng tren kung saan matagal nang naghintay ang aso para kay Takashi. Ang estatwa na gawa sa tanso na ipinapakita si Hachiko na nakaupo ng matatag, ang mga mata nito ay nakatingin sa mga riles ng tren na parang nagsasabing ipaalala sa lahat ang isang banal na pagkakaibigan, ang hindi matitinag na katapatan na walang makakahigit. Araw-araw, libu-libong tao ang dumadaan, humihinto sa harap ng estatwa upang alalahanin at mag-isip tungkol sa pagmamahal at katapatan. Ang estatwa ay hindi lamang isang likhang sining, kundi isang buhay na simbolo ng pagtitiis at sakripisyo. Nararamdaman ni Takashi ito sa buong panahon ng kanyang buhay kasama si Hachiko. At ngayon, ang estatwa ay naging isang bahagi ng kasaysayan ng Shibuya, isang lugar na hindi maaaring palampasin para sa mga naghahanap ng isang kwento na tunay na makakaantig ng puso tungkol sa pagkakaibigan. Tuwing anibersaryo ni Hachiko, libu-libong tao ang nagtitipon sa istasyon ng Shibuya upang magbigay galang sa aso. Nagdadala sila ng mga bulaklak, kandila, at pati na rin ang mga paboritong pagkain ni Hachiko at inilalagay ito sa paanan ng estatwa. Ang mga tao ay tumatayo doon, tahimik. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa estatwa na parang nais nilang magbigay ng pasasalamat, ng isang mensahe ng pasasalamat sa matapat at minamahal na aso na nagbago ng buhay ng maraming tao. Ang mga estudyante, mga turista, mga residente ng Shibuya ay pumupunta upang magbigay galang, ikinukwento ang kwento ni Hachiko sa kanilang mga anak, sa kanilang mga kaibigan, at sa mga susunod na henerasyon. Ang kwento ng pagkakaibigan ni Takashi at Hachiko ay hindi lamang isang malungkot na kwento ng pagkawala, kundi isang leksyon ng walang kondisyon na pagmamahal at ganap na katapatan. Si Hachiko ay nagturo sa lahat na ang pagkakaibigan ay hindi nangangailangan ng mga salita, hindi nangangailangan ng mga kondisyon, kundi isang tiwala at pagtitiis. Si Takashi, kahit na matanda na, ay hindi pa rin maiiwasang makaramdam ng kakaibang katahimikan tuwing bumibisita siya sa istasyon ng Shibuya. Tumitigil siya sa harap ng estatwa ni Hachiko. Ang mga mata niya ay may luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng pasasalamat. Pasasalamat dahil laging nariyan si Hachiko sa kanya at tinuruan siya ng mga aral ng pagtitiis, sakripisyo, at walang kondisyong pagmamahal. Higit pa rito, napagtanto ni Takashi na kahit nawala na si Hachiko, patuloy ang kanilang pagkakaibigan. Si Hachiko ay naging isang hindi matitinag na bahagi ng kanyang buhay at ito ay hindi kailanman magbabago. Kahit magbago ang buhay, kahit magbago ang mundo, ang pagkakaibigan ni Takashi at Hachiko ay patuloy na magtatagal. Isang araw, nang dumalaw si Takashi sa estatwa ni Hachiko, nakita niya ang isang batang lalaki na nakatayo sa tabi. Ang mga mata nito ay nakatingala sa estatwa ng may paghanga. Tanong ng bata kay Takashi, ang boses nito'y malinis. "Tatay, anong ginagawa ng aso na ito dito?" Ngumiti si Takashi at tiningnan ng bata, pagkatapos ay mahinahong sumagot. Ang asong ito ay naghintay sa kanyang amo buong buhay niya. Hindi kailanman sumuko. Siya ay simbolo ng pagmamahal at katapatan.
Tinuruan tayo niya na ang pagkakaibigan ay isang bagay na hindi madaling sirain kahit gaano pa karaming taon ang dumaan. Tumingala ang bata kay Takashi at tumango. Parang may napagtanto. Naramdaman ni Takashi ang isang magaan na saya sa kanyang puso. Ang kwento ni Hachiko ay magpapatuloy, hindi lamang sa kanyang puso kundi sa mga susunod na henerasyon. Tumayo si Takashi at tumingin sa estatwa ng may pagmamahal, bagamat patuloy ang takbo ng buhay. Ang mga alaala kay Hachiko at ang kanilang pagkakaibigan ay patuloy na magiging isang bahagi ng buhay ni Takashi. Alam ni Takashi na kahit nawala na si Hachiko, palagi itong mananatili sa kanyang puso, pati na rin sa puso ng mga taong nakarinig ng kanilang kwento at sa puso ng buong lungsod ng Shibuya. At sa ganitong paraan, hindi lang isang aso si Hachiko, kundi isang bahagi ng kasaysayan, isang simbolo ng pagkakaibigan at katapatan na walang makakayanang sirain. Si Hachiko ay patuloy na mabubuhay sa puso ng lahat, isang inspirasyon at paalala na ang tunay na pagmamahal at pagtitiis ay laging magwawagi.